Welcome to Industrial Security Management Lecture Series on the topic Physical Security System. In this presentation, we are going to talk about the basic terms and concepts involving physical security, of course, the layers of security or the so-called security ring, the different physical security systems like the perimeter barrier, the protective lighting, alarms and locks, of course with the protective cabinet like the safe vault and file room, and of course the CCTV and its different types. At the end of this discussion, it is expected that everyone will be able to demonstrate knowledge and competence on the matters involving the physical security systems. Now let's begin with our discussion, understanding basically the basic areas or the major concerns when it comes to industrial security. First, we have the so-called physical security, and that this area concerns with the utilization or the use of physical security measures na ating ginagamit upang ma-prevent ang unauthorized access to the equipment, facilities, material, and document that is being safeguarded upang maiwasan ito laban sa espionage, sabotage, damage, and loss, of course, with the theft. Now, another one is the so-called personnel security. And in here, ang area po na ito ay may kinalaman sa paggamit ng lahat ng measures. The way how we screen out and the way how we apply the standard qualifications in terms of hiring and selecting the very best and potential aspirants to join our organization being part or those who are being employed to ensure that ang ating hinahire ay very competent and the best suited individuals upang sila ay makakontribute sa pag-achieve ng totality ng ating policies, mission, vision, and objectives of the organization. On the other hand, yung pangatlo po ay ang tinatawag nating document and information security. And here it is very obvious that ang area na ito ay yung may kinalaman sa pagbigay ng security, protection ng lahat ng documents or classified matters, informations, or documents upang ito ay hindi mawala, hindi masira, higit sa lahat, hindi magamit, hindi maabuso, lalo na ng mga unauthorized na tao. Sapagkat pag ito ay na-disclose without the authority, then it might be a threat or it might be a potential loss to the organization. So if we are going to sum up with these major areas, ito po yung tinatawag natin in common as the PPDOC security system. P for physical security, another P for personal security, and finally, DOC or document or information security. Now, since our highlight for this presentation will focus on physical security system, it is very important for us to clearly understand what is really this physical security system. Having said kanina, ito ay ang iba't ibang methods, measures na ating ina-adapt upang ma-define natin, ma-protect at ma-monitor ang atin pong karapatan sa pagmamayari at pagsiguro ng mga bagay na mahalaga sa atin. Ito yung tinatawag nating assets. So ito yung mga measures na usually naglalaman o ginagawa natin sa pamamagitan ng paggamit ng barriers upang atin pong ma-prevent ang bagay na ating pinoprotektahan na ito ay ma-access unauthorized persons or those who are aiming to take an advantage on our part na tayo po ay magsasuffer maybe for loss or damage. So ito ay ating sinisiguro na ang mga measures nito ay naka-install upang ma-prevent ang unauthorized access sa atin pong mga kagamitan, sa ating mga pasilidad, mga material, mahalagang dokumento upang masigurong ito ay nababantayan laban sa anumang attempt ng espionage, pananabutahe, paninira at pagnanakaw. So isa sa pinaka-basic, pinaka-common na ating ni-utilize or ini-employ in terms of physical security system ay ang paggamit ng barrier. Ano ang barrier? Of course, basically, ang barrier ay yung bagay na ating ginagamit, ini-install or device na atin pong ini-install
upang mapigilan, ma-deter or mapuksa yung desire or motivation ng sinumang nais mag-access with an unauthorized entry. No, pwede rin siya magbigay ng delaying tactic upang ang sinumang naghahangad na pasukin ang ating binabantayan o sirain ang atin pong security measures ay ma-prevent, lalo na yung illegal na pagpasok o pagkuha ng entry sa ating binabantayan. So sa paggamit ng barrier, ito ay atin pong adapt because gusto natin ma-enjoy ang mga benefits katulad ng masiguro natin na ang physical limits sa atin pong area ay malinaw na we are on an advantage against anyone who will break the security measures. Pangalawa, ang paggamit ng barrier ay nakakapag-create ng physical and psychological deterrence sa sino mang may balak mag-commit ng unauthorized access sa installation. And of course, prevent penetration and provide delay. Kaya atin pong nahuhuli at agad na na-anticipate or even atin pong natatrack at nadidetect agad ang anumang mga attempt for an illegal entry to our installation. Of course, dahil sa paggamit ng barrier, it is more efficient and economical employment of guards. Kasi yung manpower natin nababawasan eh. Because those installed barriers ay atin po nang nagagamit in lieu of manpower resources. And finally, because of installing barrier, that facilitates and improves the control and of course vehicular traffic. So when we are going to talk about barrier, madami po tayong mga uri ng barrier. Nandyan po yung natural barrier at ito ay binubuo ng mga natural existence like the bodies of water, yung existence ng mountain or the landscape, no, na andyan naturally and originally existing. Another is structural barriers. So from the word structure, ito po ay ang pag-construct, no, ng iba't ibang mga installations katulad ng wall, ng pintuan, ng bintana, no, ng locks, fence, safe cabinet, containers at iba pa. By way of constructing those physical materials, then sila po ay ang tinatawag nating structural barriers. Samantala kung tayo po ay gagamit ng tao as guard, no, to ensure continuous monitoring sa atin pong binabantayan, that is called human barrier. On the other hand, kung tayo naman ay gumagamit ng aso o iba pang mga hayop for the purpose of security measures, we have this animal barrier. And finally, kung tayo naman ay gumagamit ng energy, kuryente or mechanical means, electrical means, ito po yung tinatawag nating energy barrier. So primarily, sila po ang pinaka-common na ating nagagamit as different types of barrier. Now let's talk about this concept of protective security system. When we are going to discuss this one, no, protective security ay ang atin pong mga measures, mga methods na ginagamit natin as security provider or the security in charge, kung saan ito pong mga measures nito ay ating ina-adapt upang sa pangkabuuan mapigilan natin ang pagkakaroon ng sabotage, espionage, or subversion na siyang pwedeng maging potential na threat or danger sa atin pong organization. And even mag-effect na makapag-cause ng damage and kahalintulad ng mga pangyayari sa asset na atin pong pinuprotektahan. Alam naman natin na when we talk about asset, ito po ang kayamanan na pinagkukunan ng ating organization. So dahil dyan, sinisiguro natin na ito pong iba't ibang areas ay atin pong napoprotektahan. So ito po in general ang tinatawag nating controlled areas. Controlled in the sense that maliban po sa tayo ay gumagamit ng personnel security system before sa ating mga previous discussion, ang ating pong personnel na nasisiguro natin, they must have to adhere to the security policies and protocols. So kung mangyari man na meron talagang mga violators, these controlled areas are still sinisiguro nating ma-ensure whether an internal individuals or external individuals ay hindi po sila magiging threat. So this area should be controlled, maintained, and protection at any time.
So these areas are the so-called exclusion, limited, and restricted area. First, when we talk about exclusion area, ito po yung area which is restricted because naglalaman po ito ng security interest to top secret importance. Ito ang nagtataglay ng mataas na security control from the word exclusion. So only who are people with security clearance. In short, sila po ang cleared or with authority to access these top secret documents or top secret importance. Pangalawa po ay ang limited area control or the limited area na kung saan mas mababa ang degree of control kung ikukumpara kay exclusion pero mas mataas kung ikukumpara kay restricted. Dahil nandito yung pumapangalawa sa mga dokumento, ari-arian at mahalagang pasilidad, mahalagang asset na pagmamay-ari o napaka-importante sa ating pong organization. And finally, ang restricted area. Tumutukoy ito sa madaming uri o kahit anong area kung saan ang mga tao o sasakyan ay atin pong under control for reasons of security. So kung titingnan natin, siya po ang nagtataglay ng mas mababang security control considering that sa area na ito, it is normally allowed no na ang sino man, lalo na yung mga guest, no, yung mga employees natin, yung pumapasok ng mga sasakyan, mga service providers, no, they must be allowed to be present in this kind of area. However, ang security and protection is always maintained. Katulad ng mga entrances natin, parking areas natin, no, or yung tinatawag natin na accommodating areas for our guests and visitors while they are waiting to be called kung saan po sila na specific office na mapupunta. On the other hand, let's talk about the layers of security or the so-called security ring. No? Ito pong layers of security kung titingnan natin, unang-una we have the outer layer at ito po yung tinatawag natin as the first line of defense. So what are these first line of defense? Ayan po yung paggamit natin ng perimeter fence. Siya po yung paunang depensa natin or the outer layer of our defense. Pangalawa ay ang middle area which is katumpas ng second line of defense. Yun po yung mga pintuan natin sa building, windows, roof, floor, and the walls of the building. Siya po yung middle area. At ang inner area na katumbas ng third line of defense, yan naman po yung ating po mga internal rooms, doors, alarms, lightings, locks na nagsisilbi nating mga physical security measures na doon natin yan makikita sa inner part or the inner layer of the security measure. And finally, ang pinaka-final defense natin, ayun po yung ating pinaka-importanting asset na siyang nandyan na po sa pinaka-last room ng atin pong installation. So sila po yung binubuo ng safe, paggamit ng safe, vault, cabinet, and file room. So yan po ang pinakahuling defense natin. Once na ma-access po yan, there is really great potential na threat or damage na pwedeng maidulot. Samantala, pag sinabi natin security ring, ay katumpas lamang din po yan ng layers of security. So kung titingnan natin dito sa pabilog na illustration, nandyan po yung outer layer. Makikita natin sa outer layer ay ang atin pong perimeter fence. Samantala, sa kasunod na ring of security ay ang tinatawag nating exterior door, yung mga pintuan natin na siyang nagsisilbing pinaka-front or pinaka-pangunahing pintuan, lagusan, whenever we will be coming into a building. Pag nagkapasok na po tayo, mayroon pa rin tayo mga pintuan sa ating mga offices. At sa ating mga offices, meron tayo dyan mga security control once again, kung saan nakalocate ang safe, vault, cabinet, or file room na siyang pinaka-final defense natin in the security ring. So be it in a layer or be it in a ring, no, parehas lang yung kanilang context, no, nag-anchor sa apat na magkakaibang layers of security. At ang kahalagahan sa pag-employ ng layers na yan ay para ma-deter, no, psychologically and physically ang mga sino man na naghahangad na tayo po ay ma-breach ang ating security.
At ang pinaka-common diyan na naibibigay sa atin na benefit, yung delay na po pwedeng maging advantage natin to easily detect, no, distract, and of course, apprehend those potential individuals who will be getting in, which is unauthorized or illegal. Now, dahil napag-usapan na natin itong si layers of security, ang pinaka-outer layer or the first line of defense is yung paggamit po ng perimeter fence. Ito pong ating tinatawag na perimeter fence ay nahahati po sa dalawa, the solid fence and the full view fence. When we see solid fence, constructed na talagang wala kang makikita sa loob. No, solid. Visual access is being denied because of the solid construction of that fence. Samantala, kung ang design ng construction ng fence ay ang nasa labas, magagawa niyang makita ang nasa loob, then obviously that is a full view fence. So ang dalawa ay may parehong advantage and disadvantages. No? Si full view, ang advantage niya ay makikita niya sa labas ang sinumang mga tao na posibleng nagkakandak ng casing or any form of surveillance against the inside operation. No, pero ang disadvantage naman niya is that yun nga po, no, madali ma-visualize ng mga kalaban sa labas patungo sa loob yung mga matters being protected on and also with the kind of operation that is happening inside. Samantala si solid fence, advantage niya is that hindi po ma-access sa loob sa visual na pamamaraan. Samantala, ang disadvantage naman niya, ang atin pong mga guards ay hindi natin nalalaman kung sakali may mga taong patuloy na nag-observe or nagkakandak ng surveillance against us that maybe in the future they will be attacking us, no? And they will be breaching our security. So both has the advantage and disadvantage, and it depends na lang sa atin pong security protocols kung ano ang sa tingin natin mas efficient at mas effective gamitin on our security measures. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon ang mga uri ng full view fence. So meron tayong chain link fence. Sa pag-install ng chain link fence, katulad po nakikita natin sa picture, ito dapat ay i-construct 7 feet ang taas. Hindi po dito bilang ang top guard kung tayo po ay gagamit ng top guard o karagdagang installation sa taas. It must be 9 gauge or heavier at ang kanyang opening must not be larger than 2 inches per side. Samantalang ang pangalawang uri ng full view fence ay tinatawag nating barbed wire fence na by construction, it is twisted, double strand, 12 gauge yung kanyang capacity or weight, while there will be 4-point barbed pieces in an equal distance apart. So katulad po sa nakikita natin sa photograph, siya po ang tinatawag na barbed wire fence. Samantala, ang panghuli ay tinatawag nating concertina wire fence. Ito po ay inalagay natin sa pinakamataas na installation on top of the fence. Ito po ay pabilog, clipped together at an intervals to form a bilog or cylinder. At ang open concertina wire should be 50 feet long and 3 feet in diameter to ensure na talagang hindi po magkakaroon ng over the backhoe. So usually ang concertina wire fence ay commonly installed sa mga matataas ang degree of security na atin pong ginagamit. Like sa mga prisons, jails, no? So yun po ang concertina wire fence. Also, meron din tayong mga kailangan siguruhin na ibang bahagi ng ating building or ng ating installation, katulad ng tinatawag natin mga perimeter openings, no? Like the gates and doors, dahil siyempre, yan ang pinaka-basic, pinaka-pangunahin na lagusan, no? The sidewalk elevators, nakikita nyo sa mga pelikula, no? When it comes to accessing, no? Yung sidewalk elevators ay isa sa mga ginagamit as an alternate route pagdating sa mga illegal na pagpasok or even illegal na pag-escape from an installation. Of course, the utilities opening, yan po yung isa sa mga common na talagang hinahanap ng mga may kakayahan na magnakaw, like the acetylene gang, like the Minero gang, no?
Kahit yung ilalim ng lupa ay ginagamit nila, papailalim na pag-access, then they will be penetrating the floor, no? So, including yung mga pipelines, mga linya ng patubig just to gain entry, sinusundan nila yan, no? Kaya yung mga yan it should be guarded, it should be monitored by our security personnel, and any unusual na mga changes dyan must be recorded and must be taken into consideration. Of course, the clear zones, no, sa atin pong mga building para masiguro natin lahat po ng mga spaces ay physically monitored, physically cleared, at sino man ang magiging present sa mga clear zones na yan are being challenged by security. Kapag hindi po sila makapagbigay ng proper na response as to the challenge of security or the security protocols and security guards, then they must be under apprehension. Again, these are the so-called perimeter openings. Okay, so dito po sa mga napag-usapan nating perimeter fences, meron pa rin tayong katulad ng mga na-discuss natin kanina, karagdagan na installation, no, na atin pong inilalagay in addition to that existing na perimeter fence installation katulad ng top guard, no. So nakikita natin sa picture, ito po ay mga barbed wire na kung saan there is a 45-degree angle with 3 to 4 strands of barbed wires spaced 6 inches apart. Ang gamit po niyan ay para masiguro natin na walang mag-over the backhoe. Magiging mahirap para sa isang tao na nais gawin ang illegal access sa ating installation because of the challenge of that top guard. Meron tayong tinatawag na guard control stations kung saan doon naka-station ang atin pong mga security guard to continuously monitor sa CCTV ang lahat ng conditions affecting the entire areas being guarded by our security guards. Of course, the tower guard, which is a house-like structure above the perimeter barrier, usually installed sa mga entrances natin. Makikita nyo, commonly sa mga military and police camp, nandyan po siya sa gate, entrance gate. Yan ay ginagamit para masiguro na lahat ng papasok, malayo pa bago pa sila mag-approach sa entrance gate, entrance door, ay monitor na po sila ng ating mga security guard because of the advantage na nasa taas po sila. Overhead monitoring. And finally, of course, ang paggamit ng mga signs and notices kung saan napakahalaga sa security nito because it causes deterrence effect on the part of anyone na gustong mag-commit illegal access. Dahil dun sa signs na unauthorized person, strictly not allowed here. So dyan pa lang, kapag ikaw ay hindi considered person in authority or you do not have the security clearance to be within that installation, automatically i-challenge ka ng gwardiya kung bakit nandyan ka. Kapag hindi ka naka-respond accordingly, then you are subject for security control and apprehension to the most. Also, isa sa napakahalagang installation or measures pagdating sa physical security system ay ang paggamit ng protective lighting. Sa paggamit ng protective lighting, naiiwasan natin yung doble gastos sa atin pong pag-deploy ng ating security guards or iba pang mga physical security installations. Dahil dyan, ang security or protective lighting installation natin ay nagbibigay again ng cost-effective deterrence to anyone who aspire to challenge our security protocols. And that, madami pong uri ng protective lighting installations like the continuous lighting, no? So that designed to provide to a specific result, the glare projection or controlled projection. So with this kind of projections, permanente natin yung pagpapailaw or there is an alternative or alternate or a gap, a time gap, no? In illuminating our installation, our light, pwede na po natin gawin yan. Also, we have the so-called standby lighting na in case that ang atin pong normal or usual na lighting source ay nagkaroon ng kaunting delay or kaunting technicalities, no, error. Siya po yung mag-supplement. Okay, siya yung mag-supplement. Kaya naka-reserve lang siya to continue whenever
there will be a challenge or a problem doon sa ating primary source of lighting. We also have the movable or portable lighting when it comes to movement, no, mobility ng patuloy na security control and security monitoring natin, ng ating mga security guards, security personnel ay gumagamit ng movable or portable lighting. And finally, we have the emergency lighting, which automatically initiates once there is a power failure. Kaya nga, pagdating sa mga installations ngayon, eh talagang they are required and it is mandatory under the Bureau of Fire Protection Implementation sa tinatawag natin na Fire Code of the Philippines and also with the Building Code of the Philippines, kasi hindi lang sa security ang naibibigay nito kundi pati rin sa safety ng lahat ng mga tao while they are inside our installation, that whenever there will be power failure, ang source of light ay hindi po mawawala. So automatically mag-initiate siya whenever there is this power failure. At sa ibang dako, marami po yung mga lighting equipment, no, na pwede natin gamitin. Depende sa atin pong hinahangad na security measure at sa atin pong ninanais na security protocol. So we have the so-called floodlight. Katulad sa nakikita ninyo sa photograph on top, ang floodlight ay ginagamit to accommodate most outdoor security lighting needs. Ibig sabihin, napakalawak ng sinag ang kaya niyang ibigay sa atin, no? So, kadalasan ito ginagamit sa mga pangmalakasan na pagpapailaw like mga gymnasium, no? At iba pang mga malalaking buildings na kailangan natin ng patuloy na mas malawak at mas maliwanag na pagpapailaw. Samantala, yung street lights na lighting equipment natin is very effective and advantageous when it comes to mga widespread notoriety and so with those very long streets, very long ways, no? Kadalasan ginagamit natin ito sa mga expressways, sa mga highways na street light equipment. Samantala, meron din tayong tinatawag na searchlights, no? Kadalasan ginagamit ito sa mga kulungan dahil mas malayo ang kaya niyang ibigay na may kalakasan ng kanyang sinag na mapinpoint ang sino man kahit na nasa kalayuan. Samantala, si Fresnel lights ay may wide beam units. Primary, ginagamit to extend illumination in long horizontal strips to protect the approaches to the perimeter barrier. So, pangmalayuan talaga ang kaya niyang ibigay sa atin na protection or advantage. Kadalasan makikita natin yan sa mga concert, no? Yung tinatawag na spotlight na kahit malayo ang isang tao, kaya niyang abutin ang kanyang sinag with a good quality of illumination. So you can be spotted and you can be identified, no? Even though you are still on the farthest distance while you are approaching. Siya po si Fresnel light. Now, punta po tayo sa isa sa pinakamahalaga, common na uri ng physical security system ay yun pong paggamit ng protective alarms. So, si protective alarm ay ginagamit natin upang ma-detect, no, ma-impede at ma-deter ang potential na banta sa breach of security sa atin pong installation. Ang pinakamagandang na ibibigay sa atin ay na-alert ang ating security personnel at naku-call ang kanilang attention to immediately respond the soonest possible time. So kung titingnan natin ang technicalities in terms of that equipment, no, meron po siyang mga basic parts. Una ay ang sensor or triggering device. Siya po yung nag-i-emit or bibigay ng sound. Samantala, siya po yung nagtatransfer, no? Siya yung nag-apprehend, siya yung kumukuha, no, ng message. Kung meron pong kasalukuyang banta or meron po siyang nahagip na tunog, image, or effects galing sa sinumang tao na kumuha or gumawa ng illegal access. So once na na-acquire niya ang image, no, kung image sensor yan, ang tunog kung sound sensor yan, vibration kung vibration sensor yan, no, dadalhin niya sa transmission line. Yun po yung wire na maliit. Dadalhin niya yung circuit, no, papunta sa annunciator para si annunciator tumunog. At once tumunog na si annunciator o yung trumpa na tinatawag,
or yung pabilog, no? Yung tumutunog na device. Yan po yung annunciator. Tutunog po yan at once tumunog na yan, then that implies the message na may nahagip na effects, which is commonly a breach of security. Again, ito po ang basic parts of that alarm system. Samantala, pag pinag-usapan natin yung alarm equipments, madami po silang klase. Meron tayong tinatawag or ang system ng pag-employ ng ating pong alarm. Meron tayong tinatawag na central station system. Isang uri ng alarm system kung saan ang control station is located outside the plant or installation. Sa madaling salita, centralized ang alarm system, no? Madaming nagkalat na sensor sa iba't ibang space or area ng building. Pero kapag may nahagip sila doon sa kanilang area, ang annunciator po ay nasa sentro or nasa isang location lang. No, maybe outside the building na kung saan nasa isang facility. Usually nasa security guard station or nasa isang station or area na talagang doon ang lahat ng mga annunciators. Samantala, yung tinatawag na proprietary system, may pagkakahawig siya sa central station. Ang kaibahan, ang proprietary system, ang annunciator ay nakalocate mismo doon sa office ng may-ari ng organization or establishment, sa president or sa CEO, sa owner or the highest officer in charge ng buong operations ng isang organization. Para masiguro na pag may alarm, siya mismo ay alam niya. And that he can also provide immediate response whenever ganyan ang kanilang security protocols. Local alarm. Ang ibig sabihin ng local alarm, kung nasaan ang sensor, nandun din si alarm. At nandun din ang bagay na pinoprotektahan. Pag sinabi naman natin auxiliary alarm, ang sensor ay nasa organization, nasa binabantayan. Ang kanyang annunciator or yung tumutunog ay nandun mismo sa pulis. Katulad ng mga alarm ng bangko. No? So yung sensor ng mga alarm sa bangko, usually handheld yan sa mga teller. No? Or sino man na nasa bangko, mayroon yan handheld na sensor, mayroon din yan sa paa. At sa ibang mga areas na controlled, no, for reasons of immediate security transfer to the police. So once na na-trigger ang sensor na yan, nandun po sa police station ang annunciator, tutunog po yan. So si police can immediately provide an immediate response to the call of this alert, no, for emergency. Sila po ang iba't ibang disenyo sa paggamit ng alarm system. Samantala, pag pinag-usapan naman natin ang mga uri ng alarm, meron tayong tinatawag na audio detection device. Ano po yung sinasabi ko kanina? Iba't ibang klase ang alarm depende sa nahagip ng sensor at kakayahan nito. So pag sinabi audio detection device, audio yung kanyang nasisense or nahahagip. Samantala, pag sinabi vibration detection device, yung pong pangalawang picture mula sa pinakamataas, vibration, kagundong, no? Vibration. Pag yan ang kanyang nasensor na sense, tutunog po yung annunciator. Samantala, si metallic foil or wire, manipis po yan ng wire na halos hindi po natin ma-recognize or makita. No? So, sa mga taong naglalakad na hindi gaano maingat sa bagay na ito, pwede po nila ito mapatid. At once na mapatid, then na-sense na po ang effects on that matter. Tutunog ang annunciator. Samantala, sa laser beam alarm, sa paggamit ng laser or continuous lighting na nagbabanggaan from both the sides or opposite sides, no? Pag na-interrupt po yung continuity ng laser, ay mapuputol ang continuity. So magkakaroon ng delivery of message sa circuit patungo sa annunciator. Tutunog ang annunciator. And finally, yung photoelectric eye or electric eye device, ayan po yung alarm na kaya niyang i-sense ang image. No? So whenever there is an image, whether it is a shadow, lalo na kung nagmo-move or anything that moves, surrounding or within the area, at mahagip po niya
then ang annunciator ay tutunog with that alarm system. Laman ng ating discussion, and with this, I hope that everyone could able to sense the very important or the very value of this presentation. Maraming salamat